Uwi na tayo. Uwi na tayo, lika na, lika na. No! Matagal-tagal na rin na hindi nakapunta itong mga chikiting namin dito sa mall na ito. Mantakin mo ba naman, ang huli namin punta sa mall na ito ay hindi pa masyadong naglalakad itong bulinggit namin. Abay ngayon, nakakita lang ng palaruan, agad-agad na hinila ang kanilang mami papunta sa laruan na ito. At syempre, naka-full support itong kanyang ate dahil alam na mas masaya doon maglaro. Bulong pa nga ng ate Aba namin na mami, mura lang naman dito, wag kang mag-alala. Sabay pa nga ako na saglit lang kami ni Abby, promise. At alam naman natin na kapag alam natin ikasasaya ng anak natin, ang hirap talagang tumanggi. Ang buong akala nga ng aming bulinggit ay ito na yung palaruan, kaya agad-agad niya nga hakutin yung mga balloons. Kaso nahirapan siya dahil maganda palang pagkakabit at matitibay, hindi basta-basta mahuhugot. Hindi tulad ng kaibigan mo na tuwing magkikita kayo ay puro na lang hugot sa buhay ang kwento na akala mo'y aping-api. Tapos sasabayan pa ng post sa Facebook na laban lang self, kaya natin to. Tapos ikaw naman na plastic na kaibigan, kunyari, heart ang reaction. Pero sa totoo lang, gusto-gusto mo talagang mag-react ng angry. Ay sus, napapalayo na tuloy ako. At yun na nga, dito na kami sa Bayadan portion. Kasi sobrang excited na nga ng mga bata na makapasok dito. Di ko na nga alam kung Jollibee ba ito kasi bida ang saya para sa mga bata dito. Pero aminin din natin na kapag ka nandito tayo sa loob ng palaruan, naglalaro din tayo. Dahil ika nga nila, hindi talaga nawawala yung energized na ugali natin. Pero wag kang mag-alala, paminsan-minsan okay lang naman maging pusong bata. Basta wag mo lang gayahin yung kaibigan mo na hanggang ngayon 40 anyos na, isip bata. Ayun na nga, sa dami ng pwedeng laruin dito, gulong-gulo na yung aming bulinggit kung ano yung uunahin niya. Pero ang totoo, nakikiramdam lang siya kung pagagalitan ba siya kung sakaling magkalat siya ng mga laruan dito. Nakikita niya kasi na mga nakaligpit ito at hindi pa kalat-kalat lang sa sahig. Hindi tulad ng mga kasama mo sa bahay na talagang walang pakiramdam at ang alam lang magkalat. Hindi na nga marunong magligpit, wala na ang ibang inatupag kundi mag-cellphone lang. Tapos pag nagutom, sabay sisigaw ng ano ulam. Ay di wow. Kung may kilala kang ganito, shoutout mo nga yung pangalan niya sa comment section. Sige nga, kung talagang matapang ka. At sa point nga na ito, ramdam ko yung hirap ng kalooban ng aming bulinggit. Dahil gulong-gulo siya kung totoong pagkain yung nakikita niya o mga laruan na nga lang ba. Dahil di ko talaga alam kung saan nagmanang appetite nito ng takaw-takaw pagdating sa kainan. Kasi kaming mga magulang niya ay makikita nyo naman ang papayat namin at hindi talaga kaming mahilig kumain. Oops, wag kang ngising-ngisi dyan. Alam ko yung iniisip mo. Wag mo nang i-comment yung ugaling pagkakontrabida mo. Tandaan mo, sabi nga ng matatanda, kung wala kang sasabihin maganda, mas maganda, manahimik ka na lang. Natutuwa lang ako dahil sa mga parents na nakikita ko dito sa loob ng palaruan na napaka-supportive sa kanilang mga anak. Pero mas bilib ako sa kung kahit gaano sila ka-busy, makikita nyo na kukuha pa rin nilang magchismisan. Bagay nyo, normal na ngayon yung kahit sa kapumunta, may makikita ka talagang marites. Minsan nga, kasama mo pa sa trabaho yan. Kakwentuhan mo palagi. Gusto mo pangalanan ko kung sino? Oo, siya yun. Tama yung iniisip mo. Siya nga yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nga nagkakamali doon. Napansin ko nga na ayaw na bitawan ng aming bulinggit yung kutsilyo na hawak-hawak niya. Kunyari, nilalaro niya lang ito sa mga prutas na kanyang hinahawakan. Pero inaabang niya talaga ito sa kung sakaling sawayin siya ng mga crew dito. Dahil tinuruan namin ito na anak, patuto kang gumanti kapag ka inaapi ka. Joke lang po. At dito nga, nakikita ko kung ano yung magiging future ng aming bulinggit. Nasasalamin ko na kung ano magiging profession nito balang araw paglaki niya. Dahil kung makikita nyo, ang hilig niya dito sa kitchen house. Hindi talaga obvious na puro pagkain ang nasa isip niya. Kaya palagay ko, magiging isa itong dakilang tagaluto, kusinira ng isang karinderya. Ay siya, hanggang dito na muna. Baka antukin ka pag hinabaan ko pa ang video na ito. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para mapanood mo ang mas masayang part 2 at part 3 nito. Maraming salamat at love you all!